Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Pilipinas magkagulo kapag hindi matuloy ang impeachment trial ni VP Sara. Ang Senado, ang Kongreso ay kumikilos na para sa pag-review nitong pagbasura ng Supreme Court sa impeachment ni VP Sara. At para sa karagdagang detalye ng mga balitang ito, narito ang ating ka-vlogger sa iyong araw. VP Sara, delikado pa rin. Nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga. We have yet to review the full text of the Supreme Court's decision. Senado at Supreme Court magkakagulo. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Dahil sino na lang ang lalapitan natin kung hanggang sa Korte Suprema nandun ang galamay ng Duterte. Ang Biblia nagsalitang may gulong mangyayari sa hinaharap. Delikado pa rin, Senado versus Korte Suprema na ba? Biblia ay nagsalita na. Sa anino ng kapangyarihan, isang tanong ang gumugulo sa bayan. Delikado pa rin ba si Vice President Sara Duterte kahit sinabing labag sa saligang batas ang impeachment laban sa kanya? 13-0, isang matatag na pasya mula sa Korte Suprema. Labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Pero tapos na ba ang laban? Ito mga kababayan, ating balikan yung araw ng pagbasura ng Supreme Court sa impeachment trial ni VP Sara na inihain ng Kongreso. 13-0 pala ang vote doon. Ang boto ay 13-0, ibig sabihin walang nag-oppose. Dahil nga ang tauhan pala ni PBBM doon ay isa lang, tapos dalawa ang kay Pinoy na itinalaga at 13 na meron si Digong na itinalaga dyan bago umalis sa kanyang pwesto. Si Digong ay nag-iwan ng 13 ka justices pabor sa kanya. Kaya ito ang nangyayari, automatic yung 13 na itinalaga dyan ni Digong ay automatic na nagboto para ibasura. At yung isa ay pati daw yung kay PBBM ay balita ko nag-abstain or bumoto din pabor. At yung dalawa ay nag-abstain din daw. So undecided yung dalawa, yung kay Pinoy, yung kay PBBM ay sumama na rin sa kampo ng kadiliman. Kaya merong mga nag-expose ngayon ito sa Facebook na yung 13 pala na justices na nariyan sa Supreme Court na nagbasura nitong impeachment trial ni VP Sara ay nakatanggap daw yan ng yung isiningit na budget na 142 billion ni Chess Escudero. Ang iba doon ay binigay pala dyan sa mga justices na yan, sa mga justices na yung 13 ka apostolis ng demonyo. Doon pala ay binigay. Yun yung sinabi ng nasa Facebook, kahit tingnan nyo ngayon nagbabiral yun. At yun ang nangyayari. Kapag may desisyon ay majority sila, bubuto landslide, basura kagad. Kaya hindi mananalo ang kabutihan dito dahil ang kasamaan ay napakarami pala dyan sa Supreme Court. Ngayon ang tanging pag-asa na lamang nito na pwedeng kumontra sa Supreme Court kasi impeachable naman yung mga nandyan sa Supreme Court. Ang tanging pag-asa na lang dyan ay magkaisa ang Kongreso at Senado. Ngayon sa Kongreso ay malakas ang administrasyon sa Kamara, pero sa Senado ay minority ang administrasyon dyan dahil 13 pa rin ka senador ang membro ng mga pwersa ng kadiliman na totoo. Si Bato de la Rosa, ang sinabi ni Bato de la Rosa na ang pwersa daw ng kadiliman ay ang taong bayan. Kaya mga taong bayan, anong masasabi nyo dyan? Sabi ni Bato yun noong pagbasura ng impeachment, sabi ni Bato na salamat sa Diyos at natalo ng kabutihan ng pwersa ng kasamaan. Pwersa ba ng kasamaan yung mga tao na gusto lang malaman kung ano talagang nangyayari sa confidential fund na yun? Demonyo ba yang sila, sila Childyuk, sila Lila de Lima na gumagawa ng petisyon na yan na article of impeachment? Demonyo ba yung mga pari, mga madre na nag-endorse rin ng article of impeachment? Demonyo ba yung mga estudyante na nagtatanong at nagrarally sa kalye at nagtatanong kung nasaan ang
pera na para sa mga estudyante. Kasi yung budget na yun para yun sa education. Secretary of Education pa si BP Sara noon. Kaya dapat mapunta sa kabataan, sa mga estudyante yan. Ngayon sabi ni Bato, natalo ang mga demonyo ng kanilang grupo daw. Ano ba yung grupo nila? Sa Diyos ba yan? Ay naku, binaliktad. Okay, patuloy tayo sa ating bigyan ng reaksyong video courtesy ng ating kaibigang sa iyong araw. Ayon kay Atty. Domingo Egon Cayosa, isang kilalang constitutional law expert at dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, maaring ituloy ng Senado ang paglilitis sapagkat sa impeachment sila ang may natatanging kapangyarihan kahit pa may desisyon ang kataas-taasang hukuman. Gulo ng kapangyarihan, lalaban ba o uurong? Senador Bam Aquino nanindigan itutuloy daw ang impeachment trial, ngunit si Senator Tito Soto nag-aalangan pa. Nagsalita rin daw ang isang legal luminary, maaring baliwalain ng Senado ang Supreme Court kapag nagtagpo ang kapangyarihan ng lehislatura at hudikatura. Sino magpapakumbaba o mas masaklap, magpapanggaan ba sila? Ngunit binabanggit sa banal na kasulatan, may gulong mangyayari. At gaya ng babala ng banal na kasulatan, sa mga huling araw, magkakaroon ng pagkakagulo sa mga pinuno. Pangalawang Timoteo 3 verse 1, mga hari ay mag-aaway, hustisya ay masusubok, at ang katotohanan ay magiging bihira gaya ng ginto. Ito mga kababayan, kung pagbasihan natin ng Biblia dyan ang mga espiritu kasi ay nahati na yan sa dalawa. Ang mga anghel nahahati rin sa dalawa. Merong espiritu na kampon ng kadiliman at meron ding mga anghel na nasa side ng kadiliman, nasa side ni Lucifer. Kaya yung mga nasa side ng kabutihan, yung nandun sila Michael Archangel, di ba? Sila Raphael, Gabriel, yun yung mga anghel na matitino. Pero sa kabila, nandun si Lucifer, di ba? Yung leader ng mga demonyo. Kaya sa atin, sa komunidad, diyan sa namamahala ng gobyerno natin, kung naniniwala tayo sa reincarnation, sa mga pumapasok na espiritu sa katawan ng mga bagong isinilang, merong mga espiritu na pumasok na diyan, na espiritu na ng demonyo. At meron ding mga espiritu na nakapasok sa mga katawan ng bagong silang, na espiritu ng kabutihan. Kaya yan ang paningin ko hindi talaga mawawala yung mga demonyo. Dahil nga, pag silang pa lang sa kanila, pumasok na sa kanilang katawan ang espiritu at kaluluwa ng mga demonyo, mga kababayan. So, ano sa tingin nyo? Meron ba akong bagong nasabi na medyo magigimbal ang ating utak? Diba? May katotohanan naman yan na pwedeng may mga kaluluwa talaga dahil merong mga anghel ng demonyo, anghel ng Diyos, at meron ding mga kaluluwa ng mga espiritu ng mga demonyo. Kaya kung yung ang pumasok sa utak at sa katawan ng mga bagong silang na yan, ay kahit anong pang gawing pagbabago, hindi na magbabago yan dahil nga yung espiritu nila at kaluluwa ay sa demonyo na. Diba? Meron ding mga na-influensyahan lang ng demonyo ng paglaki na. Diba? At meron din talaga na pagsilang, demonyo na sila. Kaya ganyan ang nangyayari. Kasi meron naman tayong isip, di ba, na balansin natin yan kung tama ba itong ginawa natin na paglustay sa pera ng bayan. Tama ba itong pagkampi natin sa naglustay ng pera ng bayan? Kung hindi mo yan ma-distinguish kung mali o hindi, ibig sabihin ang espiritu mo ay demonyo ang pumasok sa iyo. Yan ang tingin ko diyan. Kaya dito sa Timothy chapter 3 verse 1, mga hari ay mag-aaway, hustisya masusubok, at ang katotohanan ay magiging bihira gaya ng ginto. So ang katotohanan ay medyo na medyo natalo. Bihira lang daw gaya ng ginto. Pero mas marami ang tanso sa ginto. Kahit bihira lang yan, ginto yan Kahit marami yung tanso, tanso lang yun. Ang value ng tanso ay walang kakwenta-kwenta. Pero kapag ginto, isang botel ng ginto lang, 1 gramo, ay napakamahal na. Kaya hindi pa rin matatalo ng tanso ang ginto. Ito yung sabi dito sa Timothy chapter 3 verse 1. Alright, so kung magpaalam na mga kababayan, ano ang masabi nyo sa ating video ngayon?
At sa mga bago pa lamang nakapag-subscribe, maraming salamat. At sa aking mga followers, maraming salamat sa lahat. Ingat kayo at hanggang sa muli, paalam.